beloved Boss Mike Cervera. Dito na tayo. Oh, isa pang sorry kang hayop ka. Oh, isa pang eengot-engot na eto, matagal nyo nang alam to na pinanggigilan natin ha. Sa maraming Pilipino. Eto na mga kababayan ko. Putik na yan, no? Oo, 2024 audit report. Eto, si Nyakis. Kilala nyo naman to, di ba, si Nyakis? Eto po mga kababayan ko, yung pong DOH Secretary, si Herbosa, di ba matagal na natin itong sinasabi? Eto na, mga kababayan ko, naglabasan na yung mga sinasabi natin. Nauuna pa nga tayo sa Nauuna pa nga tayo sa mainstream. Oo. Nauna pa tayo sa mainstream, mga kababayan. No? Yung ating binabalita, nakaraang taon pa, ngayon pa lang nila binabalita. Habang hamon sa maraming Pilipino ang pagbili ng gamot, lumabas sa COA 2024 audit report na mahigit 100 milyong pisong medical supplies ang inabot lang ng expiration dahil daw ito sa mismanagement ng DOH. Kita nyo, mga kababayan ko, matagal na ho nating sinasabi yan eh. Yung mga gamot dyan, inaabutan ng expiration para ho mapagtakpan ang ginagawa nito, si Nyakis, mga kababayan ko, abay binabaon. Kita nyo, mga kababayan ko, binaon, mga kababayan, nilibing. Grabe, no, mga kababayan ko, ha? Ayon sa ating bubwit. Alam nyo, no, marami tayong bubwit dyan, eh. Di umano, mga kababayan, itong mga gamot, na inabutan na ng expiration, imbis po na na-deliver sa marami nating mga probinsya, para ho pakinabangan ng ating mga kababayan, wala ho, pinabayaan po ni Herbosa daw, di umano itong mga gamot, at inilibing. Samantalang busy, beauty pageant. Feeling niya yata, mga kababayan, nasa Miss World siya. Na nagpapapageant na namimili ng mga magaganda. At kapag nanalo ka't naispatan ka nito, sigurado ka, stop ka na. Stop ka na. Ibig sabihin tauhan ka na niya. Maaring sexy-tary. Maaring sexy-tary kasama hanggang gabi. Ganon. At syempre, hindi rin malayo na mabaunan. Eto na. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Hindi lang ang mainit na usapin sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MyFIP ang naungkat sa mga obserbasyon ng Commission on Audit sa 2024 records ng Department of Health. Ayon sa COA, may mga unliquidated fund transfer at inconsistencies sa rules and regulations ng MyFIP. Diba? Lagi ko sinasabi sa inyo yan, talagang kurakot din eh. Kaya rekomendasyon ng COA, makipag-coordinate ang DOH sa mga ahensya para maayos ang hindi nagagamit na MyFIP Fund. Bukod dyan, flinag din ng COA ang milyong pisong expired na mga gamot at iba pang inventaryo ng DOH na umabot na sa 34.8 million pesos at 99.4 million pesos. Nagkatotoo ba yung mga sinasabi natin dito? Nabaon sa kasinungalingan. Yan na nga ba sinasabi ko nung araw, yan, pagka ganyan, may mga sinasabi tayong ganyan na mga balita, kahit hindi pa lumalabas sa mainstream media, may mga nagko-comment, nasa ng ebidensya mo? Diba? No? Nasa ng ebidensya mo? Bakit mo binabanatan yan appointee yan ni Pangulong Bongbong Marcos, eka? Ay, nako, di ba? Sa inis nila, mga nag-unsubscribe, mga hindi na pumunta rito. Paano ngayon ito? Yung mga bumabanat uli sa akin dahil kay Herbosa noon, balik na kayo.
Oo. Ayan na, oh. Lumalabas na yung totoo. Diba, Alicia Duran, ano? Busy na yung mga tao ngayon, ano? Marami nang wala sa inyo. Siguro busy na kaka-shopping dahil magpapasko na, ano? Tama ba? Ano, Jojo Chavez, naniniwala na kayo? Oh, reconcile na daw. Oh, bati-bati na ulit tayo. Kasi, nagkatotoo na naman lahat yung mga sinabi ko, yo. Kaya kayong mga makamartiniko, darating din ng panahon. Pagdating ng panahon. Diba? Oh, ano na? Ay, nako. Anyways. Eto na. Wala, ganun talaga eh. Oo. Dulot ng deficiencies sa inventory management ng ahensya. Ah. Umabot din sa higit 1 billion pesos ang denied at unresolved PhilHealth claims ng 30 Kita nyo, sabi ko sa inyo, bilyon-bilyon na nga mga nawawalang kwarta dyan eh. Bilyon-bilyon. Oh, Manong Bongbong, yung gabinete mo, sibakin mo na yan. Oh, di ba, Nets? O, paano? Nagkatotoo na naman yung sinabi ko. Wala yung mga kinikwento natin dati, wala sa ano no, wala pa sa mainstream, hindi pa pinag-uusapan ng radyo, telebisyon. Pero nagkatotoo na lahat yung sinasabi ko sa inyo. Walastik. Mga kababayan ko, kapal ng mukha nitong mataba na to eh. Sa totoo lang, bubulong ko nga kay Manong Bongbong. Sabi ko, Manong Bongbong, palitan mo na yung serbo siya, magnanakaw talaga, tas kasuhan mo ha. Manong Bongbong, yung sinasabi ko sa iyo na nagpapa-beauty contest yan sa DOH, totoo yun. Tapos yung nananalo, ginagawa niyang staff, ginagawang secretary, ganyan. Hindi ko lang sigurado kung totoo yung sinasabi ng ating bubwit na di umano daw hanggang sa pag-uwi sa bahay, kasama hanggang hating gabi. Kasi balita ko, nagbabaon daw sila eh. Baka nagbabaonan. Baon, ibabaon ko to, ibabaon mo yan. Baunan tayo hanggang hating gabi. Di ba no? Oo. Wag malisyoso mga isip nyo ha. Oo. Nagbabaon sila ng mga gamot na mga expired na, kaya baon ka, baon ako, magbaunan tayo. Alastik pero. Grabe, Eto na, tuloy natin. 13 DOH hospitals. Nasa 786.65 million pesos ang denied claims, habang Grabe. nasa 298.76 million pesos naman ang return to hospital o RTH claims na hindi umano nabayad dahil sa persistent non-compliance sa processing guidelines ng PhilHealth at internal systemic weaknesses ng mga ospital. So in other words, hindi talaga maayos magtrabaho itong ng to. At ginamit pa yung pera natin, mga kababayan, na gamitin para sa kanyang sariling interes. Opo, ang ginawa niya mga kababayan, nagbayad-bayad doon sa World Health Organization para po maging presidente siya ron. Na ang tanong, may pakinabang ba tayo doon sa pagiging presidente niya? Kung ang ginagawa niya naman na trabaho, palpak talaga. Di ba? Yan po ang mukha. Yan mukha niya nandito sa unahan. Nagrekomenda ang COA na reviewin ni Health Secretary Ted Herbosa Tangkinan ang to. lahat ng mga ito, mula sa director hanggang area heads. Yan yung mukha na yan. Putik na yan, yung mukha na yan, mga kababayan ko, ewan ko na lang.
Anyways, bahala na kayo dyan kay Herbosa. Oo. Ha? Kailan ba kakarmahin yan? Ha? Oo. Kailan ba ano yan, ha? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!